So dumako na tayo, rektahin na natin mga kaiksena itong si, tawag dito, si Marcoleta. Aray ko. Yan. Sa mga hindi pa nakakapag-like, mag-like na kayo. Ano bang meron nga, Derek? So, tawag dito, ito na oh. Kaya magagalit Saan na yan? Yan. Alam nyo kung ano yung programa ni Marcoleta. Yung saganang chismisa niya, kasama yung amuyong niyang mga bulok. Anong bulok? Aray ko. Masusyonda na rin. 'Di ba? So, napanood ko nga ito ng Kapiranggot. At na talagang kuhang-kuha ni Marcoleta yung galit ko dito sa video nila mga kaiksena. Na kung saan, para yatang, teka lang, bakit hindi mo kaya tignan yung sarili mo, mga hindot? Para yatang nakakakalimot kaya ta, Marcoleta. At kayong mga lukulukong mga senador. Ano? Naaalala nyo ba, mga kaiksena, yung impeachment ni Sara na hindi natuloy dahil na technical? 'Di ba? Naalala nyo? Aray ko, si Panot, iiyak na naman kay Direk. Sinong Panot? Sinong Panot yung sinasabi mo? Si Marcoleta ba? Hindi naman, may piluka eh. 'Di ba? Tawag dito. Ngayon, mga kaiksena, eto na. Di syempre na technical yung impeachment ni Sara, ginawa nila ng talagang matinding paraan para hindi matuloy at syempre may partisipasyon ng dating ombudsman. Tama po ba? Ngayon mga kaiksena, itong ipapanood ko sa inyo, kuhang-kuha ni Marcoleta at alam na alam ni Marcoleta yung gusto nating mangyari nung impeachment. Kaya lang, baligtad. Bakit nga baligtad? Kasi ang pinagtatanggol niya yung 18 Marines. Hindi pala pwedeng tawagin Marines. Mga kaiksena, tandaan nyo na yung content ko na kagabi Ayon sa AFP, Marines din, sa kanila, hindi mo pwedeng tawagin ang isang taong ex-Marines o Marines kung siya ay dishonorably discharged. Walang dangal. Tinatawag lang ang isang tao na Marines o ex-Marines kung ito ay nag-retired ng magandang record, hindi nasipa. At for the record mga kaiksena, hindi sila pwedeng tawagin at hindi dapat tawagin at walang sino man dapat mag-claim o tawagin silang Marines dahil sila ay mga tawag dito sa madaling sabi mga ano bang pwedeng mas matindi, mga suwail, mga lapastangan, mga bastardo, mga parang wala silang K para tawaging Marines. At yung hindi lang dalawa apat ang confirm na hindi o hindi man lang na masasabi o dapat tawaging merong tawag dito masasabing Marines o kung ano pa man. Ngayon, pakinggan nyo to mga kaiksena 15 kawatan. Hindi, 4. 4 yung sinabi talagang wala. Yung natitirang tawag dito na tinatawag, claim lang Marines, ano nga, iskalawag daw. Sabi ni Pandulan. Ito, game na. Kapit lang. Mga lumantad na dating sundalo, halimbawa nga, hindi ito pansinin ng Senate Blue Ribbon Committee, pwede. Konteksto pa, okay? Gusto kasi ni Marcoleta napansinin daw ng Blue Ribbon Committee itong 18 cowboy. Huwag natin tawaging huwag natin tawaging Marines yan kasi sipain ko pa yung mga yun. 18 cowboy, okay? So gusto ni Marcoleta paimbestigahan, pansinin ng Blue Ribbon Committee at ang chairman doon ay walang iba, si Pampilo o Senator Lacson. Okay? Tuloy mo. Dito ko tuwan-tuwa. Kita ko dito sa amuyong na to. Sayang wala yung isa. 'Di ba? Kasi ngumingiwi ito di so addict to. Sabi ng vlogger ng mga DD shit, 'di ba? So, sir, tatanungin ko kayo, anong pangalan nyo ba? Ayos lamig ba diyan?
Adik ba kayo? Easy. Kasi humingiwi po kayo eh. So, ibig sabihin po nun, pag humingiwi kayo, adik kayo. Nagtatanong lang po kasi vlogger nyo may sabi niya, hindi ako. Tinatanong ko lang sa inyo, adik kayo? Okay. Tuloy tayo. Di ba? Ethical ba na... Hindi, wag mong ipaghalimbawa na hindi papansinin ito. Aha. Ulitin ko ha, makinig kayong mabuti ha. 1, 2, 3. Yung mga lumantad na dating sundalo, Sen, halimbawa nga, hindi ito pansinin ng Senate Blue Ribbon Committee. Pwede ba? Ethical ba na... Hindi, wag mong ipaghalimbawa na hindi papansinin ito. Aha. Itong 18 ito, hindi mo papansinin? Halimbawa lang. Ay, hindi, ayaw kong ipaghalimbawa. Parang yun. ayaw yata nga eh. Kasi iba yung O, edi kapag ka sinabi mo nila, gagawa ng napakaraming excuses, ng napakaraming kadahilanan, kung ayaw nila talagang tukuyin kung sino ang may kasalanan. Sabagay. So ayaw nilang pagbigyan ang hinahanap ng taong bayan. Ayaw. Una, sinasabi dito ni Marcoleta, dito muna tayo, mamaya tayo sa impeachment. Sinasabi ni Marcoleta na ang dami daw dahilan ng Blue Ribbon Committee. Ayun yung pandiretsa, yung bakla din yata ito eh. Ayaw daw kunin, imbestigahan ng Blue Ribbon Committee at marami ginagawang dahilan. Narinig niyo yung content natin kagabi, di ba? O isang gabi. Sabi ni Lacson, kailangan mabet, di ba? Kailangan masala. Kung yung kanilang mga sinasabi ay meron talagang katotohanan at credible yung mga sinasabi nila. Yun ang sinabi ni Lacson at binasa niya yung statement ng mga hindot na mga cowboy na yan. Doon pa lang, tumbling na kagad. Okay? Doon sa maleta, paano magkakaroon ng, tawag dito, ilang cases nga uli yun, yung 805 billion? Ilang maleta ang kailangan mo? Sabit na. Bukod pa doon, hindi tumutugma yung halaga na sinasabi nila sa bawat binagbigyan daw ng pera, 10 bilyon, 5 milyon, tapos kay Pangulo daw, tapos kay ganito, kay ganyan. Tinotal, hindi tumutugma, tumbling. Kayo, tatanungin ko mga kaiksena, kung kayo halimbawa ay isang Blue Ribbon Committee Chairman o isang sabihin na natin na paano ba, mag-iimbestiga. Tapos, iimbestigahan nyo ba kagad dyan? Kukunin nyo ba kagad na, alam niyo yun, hindi ka muna ba magsasagawa ng background checking bago ka magsagawa ng investigasyon na kung saan kakain ka ng maraming pera. Bakit? Yung ilan yan? 18. Imbita mo sa Senado. Sa tingin nyo, yung preparasyon ng kada hearing, walang perang involved na ginagastos. May expenses yan. Sa pakain pa lang. Lalo na kung malakas si Robin Padilla kumain yung hayop na yun. Manonood yun. Hindi, ano manonood direct? Di ba senator yun? Manonood lang yun. Namang alam yun eh. Di ba? Gastos sa, syempre, kuryente, sa mga imbitahan mong resource person, pakain, di ba? So, dagdag, tawag dito, bawas ng oras para sa trabaho ng mga senador. Tapos, iimbestigahan mo yung walang kakwenta-kwenta at hindi naman magkatugma-tugma yung mga sinasabi. Sa madaling sabi, chismis. Aray ko. Sa madaling sabi, imbento. Aray ko. Di ba? Oh. Tuloy natin. Sabi ni Marcoleta, yun ang gustong makita ng taong bayan. 1 point. Okay? Ikakabit natin sa kanya yan mamaya. Tang ina mo ka. Ay, tang inumin mo pala. Sorry. Mali. Sorry. Namali ako. Tuloy natin. So ayaw nilang pagbigyan. Ayaw daw pagbigyan. Malinaw na sinabi ni Lacson, kailangan munang ma-verify at ma-background check yung mga yan. Kasi ang pakilala nga, sila ay ganito eh. 'Di ba? Tinatanggi ng ahensya kung saan sinasabi nilang sila ay cowboy. 'Di ba? Ang hinahanap ng taong bayan. Hinahanap ng taong bayan na. Ayaw nilang bigyan ng sagot talaga. Hinahanap ng taong. Kanino? Mapanghusga talaga tong pilukan to eh.
Alam mo, Marcoleta, mahirap nang maulit yung kay Gutesa. Yung nag-ingay lang tapos naglaho na. Oh. Ano ka ba nagsisilbi? Sa taong bayan? O yung pinipilit mong pagtakpan? Ngayon, balik natin sa kanya mga ka-eksena. Pagdating sa impeachment, hindot ka, Marcoleta. Sino ba ang pinagsisilbihan ninyo? Yung unang impeachment yung napawalang visa o na-cancel, yung hindi natuloy. Di ba mga ka-eksena, karapatan nating taong bayang malaman, Derek, sinasabi niya, kailangan daw maimbestigahan. Alam niyo ang kalamangan nung kay Sara noon? Yung kay Sara, nandyan na yung ebidensya. Nandyan na yung mga testigo. Nandyan na yung mga dokumento. Meron ng naunang pagdinig pa. Plus. Samantalang ito, parang kabuti, sumulpot. Sumulpot na hindi pa permado, magugulo pa yung statement, at pagkatapos, hindi pa magkasundo-sundo kung ano ang sasabihin. At isa pa mga ka-eksena, yung abogado nila na si Balingoy-ngoy ay meron ako nakita dito na asa na yun? Wait lang. Meron ako nakita dito, ewan ko lang, baka maka-copyright ako. Wait lang Balita ito nung panahon ni Miriam Defensor. Siguro nakita nyo na to, trending to Ito yung abogado nila, papakinig ko na lang sa inyo. What is it? Put it down one by one. Wait lang yung panganay ko. One by one. Hey, do it properly. You want the chair? Where's the other chair? Ay nako. Oh, what did you do? Put it back again, please. Put it back properly. Taray ko, no? Ito. Pakinggan nyo ito mga ka-eksena. History ng abogado ng mga 18 na cowboy. Game. Wala. Nako, menu. Naraw ni Senadora Miriam Defensor Santiago na magsampa ng kasong disbarment o kaso ng pagtanggal sa lisensya ni Atty. Levito Baligod. Yan ay matapos umanong aminin ni Baligod na siya ang gumawa ng listahan ng mga natransaksyon naman ng dating niyang kliyente na si Ben Urluy. Lumabas sa umano'y Louis List ang pangalan ni Santiago. Maring itinanggi ng senadora na sangkot siya sa pork barrel scam. Una namang sinabi ng kasalukuyang abogado ni Louis na si Atty. Raji Mendoza na hindi sa kanyang kliyente nagmula ang listahan na yun. Itinanggi naman ni Baligod na kasama sa lista niya si Santiago. Wala rin daw siyang isinapublikong listahan ng mga sangkot sa scam. Yung ginawa kong listahan ay hindi pa napapapis at yan ay nandun sa Department of Justice. Yung sinabit ko na parang letter of claim sa Department of Justice ay wala akong maalala. Naraw ni Senadora Miriam. Narinig nyo mga ka-eksena? Copyright kasi to pag ganito katagal ng video ng GMA, nagka-copyright yan. Ayon dito mga ka-eksena, sa video ng 24 oras, this was long time ago nung kay Ben Hurluy pa na issue na kung saan pakialamero talaga si Balingoy-ngoy. Ngayon, credibility-wise, mga ka-eksena, papaniwalaan mo kaagad tong si Atty. Balingoy-ngoy. Siya nga mismo sa conference nila hindi na nga magtugma yung sinasabi niya Nag-imbento, si Dagdag Bawas, 'di ba? Alam mo Marcoleta, hindi ka talaga namin maintindihan kung abogago ka. Kasi nakakatawa talaga yung utak mo. Kasama ka ba sa nagplano nito? Nagtatanong lang. Push na push ka Di ba dapat mga ka-eksena, kumpara sa taong bayan talaga tong punyemas na to, dapat, ang ipupush nito mga ka-eksena, yung credibility din nung mga sinasabing 18 cowboy. Tama po ba mali? Kasi ang palabas niya
Yan ang kailangan malaman ng taong bayan, di ba? Yan dapat ang gawin natin, yan ang ating trabaho para sa taong bayan, di ba? Pero, ano pinupush niya? Gusto niya kagad isa lang. Doon sa Senado, maimbestigahan kuno. Ang gagawin lang naman ng mga hayop na to, maglalabas lang ng pasabog na walang ebidensya, na walang kahit anong ipapakita at pagkatapos idaldal sa buong Pilipinas, bigla na lang mawawala. Tama po ba ako? Tama ako? Tama ako? Opo, idol. Yes po, idol. Aray ko. Diba? Nakukuha nyo mga ka-eksena kung ano yung gustong palabasin kagad ni Marcoleta dito. Which is baligtad ngayon naman pag ibinalik natin sa impeachment ni Sara. Na siya mismo, mga ka-eksena, alam niya sa sarili niya na merong ebidensya, testigo, mga testimonya at dokumento laban kay Sara na hindi na ilatag mismo sa Senate para maging impeachment trial. Hindi ba? So, anong kinukuda nitong matandang piluka na to ngayon na tiniiyak mo yan? Wala ngang pinapakita papel. Papel na may picture, na may pera, tapos nagluluto. Aray ko. Tapos tao na may buhat-buhat na maleta, 3 sila, hindi mabuhat. 'Di ba? 'Yun ang paraan talaga nitong mga to, mga ka-eksena. Sobrang dumi. Sobrang dumi, kaya nga dutae, pupo. 'Di ba? Napakalinaw, mga ka-eksena. Kung titignan mo, hindi man ako abogado, kung susuriin ko tong mga hindot na to, hindi ko to talaga papansinin. Walang ka-substance yung sinasabi. 'Di ba? Wala man lang, sige nga, asan? Asan? Wala. Ano ipapakita niyan? Boto? 'Di ba? Alam nyo, napakadami ng ginawang fake news ng mga DD shit na nabuking lahat. Napatunayang peki lahat. 'Di ba? Boom! Tapos si Marcoleta, ang kapal na mukha mo, Marcoleta, para sabihin gustong malaman ng taong bayan. Oo, gusto naming malaman, pero kung yan ang pakikinggan namin at yan lang ang dala nila, 1 pirasong papel, 2, 3 pirasong papel, tapos hindi pa kumpirmado. Kung ang inilabas nyo dyan, automatic yung group chat kagad na may mga pangalan at mismong numero ng mga tao na yun at sila mismo ay mabe-verify ng mga telecom company, ng NBI, cybercrime, kineme-eme, na yung mga nakalagay doon na mga pangalan, numero ay doon mismo sa taong yun na sinasabi nyo, maaari pa. Diba? Sige, tingnan natin. Ganun pala, number pala talaga yan. Tingnan natin. Pero kung yung sabihin nyo na nag-abot kami ng titingin sa abogago, hindi sure kung ano yung sasabihin. May group chat kayo? Meron po. May group chat kami na hindi adin kami ng bira. Di ba? Ganun lang ang gagawin yan. Mag-aalagote sa 2.0. Pasabog and then mawawala. Pero walang ebidensya. Okay? Tuloy natin. Marcoleta, tang-inumin mo talaga. Talaga, kakahiya ka, sa mga kapatid mo, nakakahiya ka. Buisit. Sinungaling. Itong problema ngayon. Alin pipiliin mo? Yung taong bayan na nagluklok sa'yo para gampanan mo yung katungkulan mo? Di sana naisip nyo din yan sa panahon ng impeachment na dapat natuloy nyo. Dapat, kahit nung di ba, binalik ulit, di ba, nagkaroon ng botohan, sila na yung bago. Balik namin sa iyo yan. Ano pipiliin mo? Taong bayan o si Sara? Si Sara. Tangina mo. Easy. Di ba? Bakit ganun ginawa nila? Kasi nga, sila ay tawag dito, para silang mga aso na may tali sa leeg na kinokontrol ni Sara. Kasi bakit? Bakit sa isang tao kayo nagsisilbi? Sa mga Duterte? Umayos ka, yung 2,000 electricity sinasabi mo, wala pa rin. Unahan ka pa ni Sandro Marcos. Di ba, Maring Eliza? Maraming salamat, Yun, may pampampers pa,
Thank you, ah. Oh, tuloy natin. So, balik na naman sa kanya, mga kaiksena. Napakasinungaling talaga nito. Hintayin nyo pa. Iiyak pa yan, mga kaiksena. Hindi makamove on. Kawawa talaga. Proteksyonan mo, pahalagahan mo. Oh, tanginamin mo. Sana ginawa nyo yan. Nung fourth with pa. 'Di ba? Oh. Tsaka, ba't kayo bumoto? Para ma-dismiss yung impeachment. 'Di ba dapat kami inisip nyo? Gusto naming malaman eh. Diba, karapatan namin yan eh. Kami bumoto sa inyo eh. 'Di ba? Oh, taong bayan bumoto sa iyo eh. Tapos, ganyan ang gagawin mo? Boy, parang iba iba yung pilukan niya, nagkaroon ng kulay, naging burgundy. Aray ko. Di ba black na black lang yan ngayon? Medyo may colors na siya, parang di masyado malata, no? Kasi pag black na black, halatang parang ano lang, di ba? Pinatong. Eh, eto ngayon, medyo hindi eh. Medyo nagkaroon ng kulay. Parang ano ba yan? Burgundy o chestnut brown. Parang chestnut brown eh, no? Yung buhok niya. Siguro nakahalata. Naku, halata yung piluka ko. Palitan natin, lagyan natin kulay yan. Tuloy natin. Ang kanilang interes. Ito ang sinumpaan mo bago mo kunin ang tungkulin na yan. Naks naman talaga. Coming from you. Talaga, Marcoleta, ha? Coming from you talaga, ha? Wow, yang-yan naman ako sa'yo, no? Sino ngayon ang pipiliin mo? Di ba taong bayan? Tanginamin nyo. Kayong lahat ng mga Duterte senators, ha? Tanginamin nyo. Sana tinatanong nyo sa sarili nyo yan bago kayo matulog at bago kayo gumising. Ay, bago gumising. Ano yun? Ibig sabihin, bago kayo matulog at pagkagising ninyo, tinatanong nyo sa sarili nyo yan. Huwag nyong ibida ngayon dyan, Marcoleta. Mo nagbibida-bidahan talaga channel niya talaga kasi doon siya umiiyak eh. 'Di ba? Tuloy tayo. Oh. Oh. Oh, pasok ang amuyong, ha? Ready yung amuyong. Sasabihin mo ngayon na, hindi, teka, may kulay yan eh. Baka ano lang yan eh. Kahit anong kulay pa yan. Balik na naman sa kanya. 'Di ba? Eh kayo nga rin eh. 'Di ba? May kulay. Oh. Ano sabi niyo? Hindi, namumuliti ka eh. May kulay yan. Kaya hindi pwedeng i-impeach si Sara kasi halata namang dahil may alitan, kulay yan dahil sa kulay. What? Talaga? 'Di ba? Tingnan niyo kung gaano ka-double standard itong abogago na to. 'Di ba? Akala ko ba, Marcoleta, coming from your pouty mouth. Pouty lips. Na, 'di ba? Yan. 'Di ba parang ang hirap paniwalaan ng gagaling sa bibig niya, pero nung kay Sara hindi man nila naisip 'yan. Sabihin pa taong bayan. Lolo mo. Dali natin. Nakaharap ka. Ah. Obligasyon mo yan. Pero pwede bang ang ibang komite ang mag-hearing dito o magpatawag? Ikaw nga. Naksa, ito nakakatawang part na halatang halata yung script na itong dalawan to eh. Pati, lalo na itong amuyong na to. Alam mo sir, kung halimbawang kapatid ka rin, kakahiya ka sa totoo lang. Kasi hindi nyo na ginagawa ng tama yung ano eh. Ano ko kasi ako may kamag-anak, may kapatid na kapatid nyo. Pero, ang dali lang naman eh, di ba? Huwag ka magsinungaling, huwag ka manloko. Hanggang ngayon, yung sosi ni Marcoleta, tumbling pa rin, nagpapalusot pa eh. Paano kayo naniniwala at kumakampi sa isang kagaya ni Marcoletang sinungaling? O baka nakikinabang din kayo kung ano meron si Marcoleta? Nagtatanong lang, di ba? Oh. Ay nako. Blue ribbon ka nga eh. Kung hindi yung Blue Ribbon. Blue ribbon nga Yun sa kasaysayan ng Senado ng Republika ng Pilipinas. Blue ribbon yan. Oh. Akala ko ba, di ba, ba't mga iyakin? Ba't hindi iyakin tong mga politikon to? Di ba? Karapatan namin eh, na magsalita tulig sa ingayo eh. Di ba? Oh. Oh. Oo. Kinuha mo sa akin eh.
Ayun na, ayun na, ayun na, hindi na makamove on. No, hindi na makamove on. Hanggang ngayon, umiiyak pa rin. Dahil ayaw daw kasing imbestigahan. Oh. Kung si Marcoleta daw yun, iimbestigahan niya, eh hindi daw makuha-kuha. Bakit? Ay hindi daw magawa imbestigahan kasi kinuha daw sa kanya. Grabe ka naman, sir. Hanggang ngayon po, hindi pa rin kayo makatagos dyan sa issue ng Blue Ribbon Chairmanship. Ba yan? Hindi ko kayo pwede. Promise, hindi ko kayo pwede. Sa totoo lang. Sa kasaysayan ng Senado ng Republika ng Pilipinas, Blue Ribbon yan. Oh. Kinuha mo sa akin eh. Aray ko. kaya 'di ba? Lumabas na naman sa bibig niya na hindi niya talaga matanggap na siya ay hindi na chairman ng Blue Ribbon. 'Di ba? Tingnan niyo kung gaano kalala kung siya ang Blue Ribbon. So, magpapaimbestiga tayo nang wala man naging background checking dito sa mga to. Gusto ni Marcoleta kung siya pala ang Blue Ribbon Chairman, matik, papasok niya na kagad dyan. Iimbestigahan na kagad dyan. Di ba? O paano? Di ba? Paano na? Sir, abogado ho kayo. Bakit hindi nyo maisip man yon? Di ba? Wala ho ba kayong pagdududa? Wala ho ba kayong kahit man lang, konti man lang, na pag-aanlinlangan kung merong katotohanan ba talaga yung sinasabi nila? Diyos ko po, kahit saan naman sigurong korte, pag nalaman na tumbling-tumbling ang mga pinagsasabi mo, ikaw pa yung mananalo? Parang malabo yan ha. Tignan mo yung ginawa ni Kaufman, tumbling-tumbling. O, tingin nyo mananalo pa si Digong doon? Doon na yun mamamatay. Sabi niya ni Digong. O, tuloy natin. Huli isa pa, tinan nyo. Sa kasaysayan ng Senado ng Republika ng Pilipinas, Blue Ribbon yan. Blue Ribbon yan. Bakit? Oh. Kinuha mo sa akin eh. Mas Kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang aking... Boom! Ikamamatay ko pag sa akin inagaw mo siya. Kaya na magdoktong. Kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang. Boom. Diba? Oh, iyak mo lang, Marcoleta. Mas magaling ka, di ba? Oh, tingnan nyo. Mas magaling ka daw, Ping Lacson. Pangalanan mo na kasi. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa, Marcoleta. Oh. Nyari ka pa eh. Mas magaling ka daw, Ping Lacson. Kinuha mo sa kanya eh. Kaya dapat imbestiga mo daw. Ganun yun. Oh. O ngayon, saan? Yan ang tinatanong mo, taong bayan. Oh. Sos. Huwag mo kaming idamay sa taong bayan na sinasabi mo. Mga ugok na mga didilis followers lang yan. Ha? Mga ugok. Okay? Kasi hindi kami basta-basta pwedeng mauto dyan. So, may lumabas lang dyan pag sinabi, ganito, ninakaw ni Pangulong ganto, ganyan-ganyan. O, imbestiga mo na kagad? Sabi lang yun. May ebidensya? Wala. Di ba? Tuloy natin. Nag-prepare na siya ng meron nang ginawang report eh. Pero ngayon, walang gustong pumirma yata. Bakit walang gustong pumirma? Pag ganun eh. Nung primero, dito niya ginano. Teka muna nga dyan, dito. Paano ngayon? Galit na galit talaga eh. Paano ngayon? Aray ko, Diyos me, marimar naman, oo. Diba? Pati yung report na yon ng Blue Ribbon, yata daw, wala daw yatang pumipirma. Sa tingin mo kaya,
Bakit walang pumipirma kung meron mga ganyang insidente? Lalo na sa inyo. Sa inyo may pipirma? Lalo ka na? Pipirma ka ba doon? Sa tingin mo, Marcoleta, pipirma ka doon? Malamang hindi. Gustong-gusto mo nga yung posisyon eh. 'Di ba? Oh. Aray ko. Alam mo na yung sagot. Ganon din yun, yung mga kasamahan mo na kaparehas mo na yung pinaglalaban, hindi pipirma yun. O, ngayon, kung walang pumirma, o di parang pinatay lang yung naging investigasyon. O, sino may kasalanan? O, hindi kayo pumirma eh. Diba? O, Hindi ganun eh. o bakit? Tuntunin mo, gawin mo sang-ayon doon sa nakikita mong ebidensya. Asan nga yung ebidensya kasi, Marcoleta? Yung statement ka, dinala nga, hindi pa notarisado eh. Abogado pa yung may dala. Oh. Tsaka lang ipinanotaryo kung kailang na, nakapag-presscon na. Presscon muna bago notaryo. Awag naman. Di ba? Oh. Hindi mo tatakpan ng ebidensya para ipaling mo dito. Hindi yan ang inihanap ng tao. Wow. Eto pa. Naku, ang hirap kasi pagka nagmamagaling talaga eh. Paano mo naman nasabing nagmamagaling direct? Eto, ikakat ko muna dyan. Puntahan natin to mga kaiksena. Yan, dito. Saan ba yan? Dito. Ito ba yun? Wait lang Di yan. Wait lang. Mag-history lang ako Ikakat ko kasi ito na yung history natin. Yan. Saan ba yun? Ito. Kayo po. Okay. Mahirap talaga pagka ka Marcoleta. Huwag ka nagdudunong-dunungan. Tinan mo to. Pahiya ka tuloy dito. It's never too late to take up GSC. Aray ko. Dito mga kaiksena, kahit na 3 araw na nakakalipas to, ngayon ko lang na take up. Biruin yung sakit niyan, Marcoleta. 'Di ba? Lahat sila diyan, iisa lang ng kanilang argumento at pinaniniwalaan at hindi nagkaroon ng agam-agam o kahit anong pagdududa. Ikaw lang ang bukod tangi. Ikaw lang talaga, tinan mo. Biruin mo abogado na yan mga kaiksena. Alam niyo yung ugali ni Marcoleta na may mga kamag-anak kayong ganon, kapatid o kaya nanay o tatay. Yung maipilit niya talaga kahit alam niyang tumbling, di ba? Di ba? Nakakaloka mga kaiksena eh. Tuloy na basagang ka tuloy. Ba't hindi ka kaya mag-aral muna? I-take up mo kaya yung master's degree na yun para sigurado. Diba? Pakinggan nyo ito mga kaiksena. Basag talaga siya rito eh. Kayo po. It's never too late to take up GSC. It's never... Napalingon siya bigla. Aray ko. Diba? Ang sakit nun. Diba? Para kang na. Di ba hindi naman abogado si Loren? Pero nabara ng malupit si Marcoleta dun eh. Hindi pa huli ang lahat. I-take upin nyo po yung GSC. Ano sagot ni Marcoleta? never too late to take Masters in National Security. Sagot na. Provided Pati ka na abogado na kayo. provided they will exclude the Thomas Cloma issue. Alam niyo nakakalungkot pa dyan mga kaiksena. Yan Thomas Cloma na yan mga kaiksena, talagang gusto niyang pahinain, gusto niyang pawalan ng saysay, pawalan ng... Hindi pa ba sapat at hindi ba masaya sa'yo na tayo ay nandyan sa may Palawan o sa tinatawag na Palawan Group of Islands na yan? Bakit nililito mo pa at bakit kailangan mo pang ungkatin yan na alam mong maririnig, nakasubaybay at nakikinig dyan ang bansang China? Gusto mong pahinain yung karapatan natin eh. Yun lang mga kaiksena yan eh. Tinan mo, nabasagang ka tuloy ng wala sa oras. Mag-aaral ka daw niyang kurso na yon. Totoo naman yun Hindi Hindi, wala pala sa... The general already confirmed it to me.
Oh. It may not be the classes, but it's historical fact. Ang kausap mo na dyan, Marcoleta, yung nag-interview mismo kay Thomas Cloma, oh. In fact, sino ang bihasa? Who can give us the historical perspective of the Spratlys? Because when I was a young journalist in the 80s, anong taon yun? Thomas Cloma interview ko. Google him. Tanong mo kay Jane, ngayon na. Kanino ko po sinabi 30 minutes ago. In-interview ko po si Thomas Cloma sa bahay niya sa Quezon City. Oh. Tawagan si Rizabel Cloma. Yung apo niyang si Rizabel, nandun. But retired na si Rizabel. That was like, I was in my 20s. And I interviewed Thomas Cloma. And we talked about the Spratlys in the 80s. And then, fast forward 1992, I took up my master's in national security at 32 years old. At the Blue Book, one of our exams, term paper, was on the South China Sea issue on the Spratlys. Wala pang computer, no, wala pang soft copy. Handwritten ko yun sa isang Blue Book ko. Mahahanap kaya ng NDCP yung Blue Book ni Loren Legarda noong 1992. Kung meron Baka yun, baka as early as naundoy. 1992 po, Baka naundoy na yun. ay sumusulat na ako about the Spratly Islands. Madam Chair, wala po akong problema kay Thomas Cloma. Hindi, may problema tayo. Ikaw ang problema namin, Marcoleta. 'Di ba? Nandiyan na nga, na-desisyon na nga. Yan ang naging basihan ng arbitral ruling. Tapos, kaya nakapagdeklara si Pangulong Marcos Sr. 'Di ba kung ikaw makabansa ka, hindi na para alam mo yon, yung uungkat ka ng isang bagay na pwedeng magpahina. Andiyan na tayo eh. Atin na nga eh. 'Di ba? Gusto niya pang alisin. Nantucha, oh. Tapos ito malupit mga kaiksena, ha? Kaya talaga nakakatawa talaga tong mamang to eh. Bakit? Ito, alam nyo ba, kung hindi guilty tong mamang to, wait lang ha, kung hindi guilty tong mamang to mga kaiksena sa kanyang kalokohan, bakit kailangan niya, nasaan na yun? Nasaan na yun? Wait lang. Yan, to. Para sa To, bakit kailangan niya mga kaiksena na ipabura? Ano ipapabura, Direk? Gusto niyang ipabura, mga kaiksena, yung kopya ng kanilang naging interpellation containing remarks on Kalayaan Group of Island. Aray ko. Sipin niyo yung mga kaiksena, ha? Bakit? Iyang-iya ka sa sarili mo? Bakit? Tingin mo ba wala kalat na yun? Meron akong kopya, meron yung ibang mga vlogger na nag-content sa'yo ng kopya. Kahit ipabura mo yun, hindi mawawala sa alaala ng mga Pilipino naming mga naniniwala sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan ng mga kagaya ninyo. Ito, pakinggan nyo mga kaiksena. Marcoleta wants to delete a copy of interpellation containing remarks on Kalayaan Group. appointment hearing noong February 4 kung saan binitiwan niya ang controversial na pahayag ukol sa pagsuko sa Kalayaan Island Group sa yung igibap, yun yung gusto niyang patanggal. Na sinabi niya yung igibap daw. Sinabi mo naman talagang igibap. Kundi ka ba naman talaga sangkaterbang ewan, oo. Tinig ng Commission on Appointments para sa kumpirmasyon ng 81 opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Hinarang ni Marcoleta ang adoption ng minutes of the hearing ng nasabing pagdinig. Hiniling niya na burahin ang buong interpelasyon niya kay Captain Just Pilar at palitan ng mga bagong pahayag. Kita nyo mga kaiksena kung anong klase talaga tong mga ugali ng mga Duterte supporters. Ngayon dadayain mo pa, mamemeki ka pa, 'di ba? Bakit mo papalitan 'yon? Bakit, ha? Sinabi mo na 'yun eh. Hindi mo na pwedeng maalis sa isipan namin yung kahit yung record pa, pero hindi eh. Isipin nyo gagawin niya, hinarang niya mga kaiksena. Sapunta. Ha? Hindi naman totaling ganito ha. Parang, di ba? Sapunta. Ha? Teka, bago mo ipasa yan, lagi sa ano, tanggalin niyo yan, ha? Tanggalin niyo yung sinabi ko dyan, ha? Palitan niyo ng ganito. Wow! Tatak dutae. Di ba? Ang galing. Ganyan ang galawan talaga ng mga tampalasan
Ganyan ang galawan ng mga magaling mameke, manloko, sinungaling. Bakit dire si Marcoleta ba yan? O bakit hindi ba siya nagsinungaling sa sose niya? At take note mga kaiksena, ang palusot sa sose ng mamang yan ni Marcoleta, kesyo sablay pa yung palusot. Aray ko. Di ba? Siya ay tumanggap ng donasyon. Sabi niya, okay, na bawal sa COC, tinatanong, may donasyon ka ba? Kailangan mong ilagay yun. Ang sabi niya, wala. Di nagsinungaling na. Hanggang sa maganda leche-leche na siya, nahuli siya, nagsisinungaling dahil ayaw daw pasabi. Ngayon, di nagkaroon ng nag-file sa COMELEC. Kasama yung isang, basta may abogado nag-file. Ngayon, ang palusot niya ngayon naman doon, hindi, bago pa man magkampanya, nabigay na sa akin yan. Sablay na naman. Kongresista siya noon. Bawal na bawal tumanggap ng kahit anong donasyon ang sinumang politiko. Tandaan nyo yan. Lalo pa, congressman siya that time. So, yari na naman siya. Di ba? Yan ang tinatawag na pulses in uno, pulses in, omnibus. Basta yun. Di ba? Una pa lang, nagsinungaling ka na dyan eh. Tuloy-tuloy na yung kasinungalingan mo mangyayari. Magkakandareche-leche ka na dyan. Di ba? Tingnan nyo kung gaano talaga kalala tong mamang to. Our right and responsibility Yan yung gusto niyang patanggal, mga kaiksenang. Kapal ng mukha mo, pre. to ensure the accurate summation of our statements are rightfully reflected in our minutes. These are not meaningless documentation or records but become part of this commission's history and legacy. On this note, I would like to make the following corrections on the draft minutes from page 7, third to the last paragraph, until page 8, fourth paragraph. Delete the entire portion pertaining to my interpellation with Captain Jess B. Pilar and replace it with the following. Hindi na pagbigyan ng komite ang motion ni Marcoleta. Yon, buti na lang hindi na pagbigyan. Yung sinabi niya sa KIG, pinatatanggal niya, narinig niyo naman, sinasabi niyo, tanggalin daw. So, hindi ko sinasabi pero sa galawan lang ni Marcoleta, 'di ba? Mahilig siyang magsinungaling at mandoktor. Hindi naman siya doktor. Doktor niya yung ginawa niyang kalokohan, palitan ng iba. Papagandahin pa palitan yung palpak na sinabi niya, nag-give up yung KIG, at palitan ng mga bago daw niya sinabi. Hayop talaga, lupit mo, pre. Tuloy natin. Na ipabago ang minutes of the hearing dahil sa kakulangan ng oras. Matatanda ang hiling ng Sangguniang Bayan ng Kalayaan na tanggalin sa opisyal na records ng CA ang pahayag ni Marcoleta na isuko ang Kalayaan Island Group. At yan ang balitang kumpirmado. Ako, hindi ko papatanggal yun para nandyan talaga yan. Makita yung pagiging tawag dito, lapastangan ni Marcoleta para sabihin yun. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Jom, clarify lang natin So anong nangyari? Gusto niyang i-withdraw, baguhin, i-revise Lagi niya sinasabi yan, sa mga press ko na hindi raw niya sinabi. During the interview with Captain Jess V. Pilar, tama ba? Gusto niyang baguhin ang ilang pangungusap na hindi pinayagan. Yes, Peter at saka Danny, dun sa Commission on Appointments hearing kanina, yun yung eksaktong gusto niyang mangyari. Tanggalin yung buong interpellation niya doon sa captain, kung saan doon niya nga nabanggit yung tungkol sa pagsuko ng Kalayaan Island Group at palitan ito dahil nga sa kakulangan ng oras, hindi napagbigyan ito at humiling din yung ilang miyembro ng komite na bigyan sila ng kopya nung mga pahayag na gustong ipabago ni Marcoleta para naman ito'y mapag-aralan at mapagdebatihan kung maaprubahan ba nila to o hindi. Okay, so hindi kasing simple na binabawi ko na yung sinabi ko noon.
palitan ko na lang ng iba. Hindi gano'n, no? At walang naging aksyon yung komite doon sa kahilingan lack ni of Marcoleta. time daw. Dahil nga rin humiling din talaga yung mga miyembro na mabigyan sila ng kopya Okay. ng mga gustong ipabago at para rin mapag-aralan muna nila ito. Ayun. Maliwanag. O, balik tayo ulit sa kanya. Ay, di pala yan. Yan. Asa na yun? Yan. Okay, balik tayo. Tuloy natin mga kaiksena, ha. Yung gusto yung mangyari, ha. Imbestigahan na daw ni Ping Lacson yung 18 na cowboy. Oh. Nandiyan ang dilema niya ngayon. Eh, paano nga yun, Sen? Nakagawa na siya ng report. Tapos may bagong... Teka muna, Nakakakilabot talaga tong mga to sa programan to, lalo na pag nandiyan pa yung isang amuyong. Halatang halata yung mga script no. Saan pa ba magmamana yan? Tinan mo, 'di ba? Yung Net25 na nag-cover ng press con na yan, na ang nakalagay pa doon courtesy of Mike Defensor. Scripted. Ito, scripted. Si Sarah, scripted. Si matandang fentanyl na karton na script. Lahat sila scripted eh. Aray ko. Di ba? Anak naman talaga, oh. Ba't hindi pa kayo mga mag-artista? Huwag na kayo sa politika. Ang gagaling nyo palang gumawa ng script eh. Ay, nako. Oh. Ang galing mag-ano nung amuyong eh. Eh, Sen, paano po yun, Sen? Kapag hindi na po pwede. Nako, ganun pala po yan, ano. Eh, kayo po, anong gagawin nyo? Eh, ako, gawin ko yan ng... Pogi ako eh. Pagka ako ang bumanat niyan, kasi inagaw mo yung chairmanship, ako dyan eh. Oo nga, Sen. Magaling ka Sen, ikaw talaga dapat doon, Sen. Hindi namin, bakit nagkaganon? Eh, nung kayo, Sen, talagang okay, talagang, Kaya nga, sinasabi ko na hindi dapat tinanggal ako doon. Ang galing talaga, oh. ang proseso namin dyan, ang mekanismo dyan, pipirma dyan at least 11. Para Paano pipirma? Sabihin na natin, sa inyo pa lang eh. May problema na eh. magkaroon ng majority report. O, walang pumipirma. So baka ang gusto nila, wala nang pumirma. Kasi pag wala nang pumirma, wala nang ipipresent. Wala nang official na report na ipipresent. So ganun, papatayin na lang natin. Nako. O, pumirma ka. O, sabi ng amuyong, nako. Wala nang ipipresent. Wala nang official na report na ipipresent. So ganun, papatayin na lang natin. Nako. Hindi nga papayag ang mga kasi baka hindi niya na alam kung saan niya ikukurba eh. Nagtagal. Hanggang sa dumating itong batch na ito. So anong gagawin mo? So ang dapat na talagang susunod dito, itutuloy ang investigasyon kasi may bagong anggulo eh. Ganun po ba, Sen? Tanong mo sa kanya. Oh. Aray ko. Hindi talaga makakumove on. Tingnan yung reaction ni Marcoleta, may senyasan pang may pa-contact eyes pa eh, may eye contact pa eh. So paano pong gagawin, Sen? Ano po, may bago ng di itutuloy natin. Tama mo sa kanya. Ay, nako. Ganun po ba, Sen? Tanong mo sa kanya. Sa bagay, hindi nga pala kayong chairman. Ako pala tinatanong mo, dapat ba't ba hindi mo inimbita rito? Sa susunod na linggo, baka... Di ba? Opo. Sos, yan na naman kayo, hindi imbitahan. Pag inimbitahan, tas pumunta dyan hindi nyo naman patusin. Diba? Yung problema sa'yo, Marcolete. Mamaya, patulang ka ni Ping Lacson dyan
So dapat pala ganun. Kasi ang alam ko, parang yung bang resolusyon na Senador Amy Kahit hindi natin pag-usapan dito kung ano yung dapat gawin eh. Aha. Sinabi ko na sa iyo kanina, Oo. ang taong bayan naghihintay. Ang taong bayan daw naghihintay. Sino? Hindi mo na lang sabihin, ang mga Duterte Didili shit supporters naghihintay ng mga pantangang script natin. Kailangan ng supplyan ang kabobohan at katangahan ng mga didilis na nandyan din sa group sa ating chat group. O sa live chat. Aray ko. Yun. Diretsay mo na. Wag ka na pigil. No holds bar. Marcoleta, 'di ba? Ganon katindi talaga tong mga didilis na to. Pera nila ito eh. Buwis nila ito eh. Kaya nga, tanong natin kanino? Kay Sara. 'Di ba? Kamusta naman, Sara? So, mga kaiksena, bago natin lampasan si Boy iyakin, tapos, alam mo, ilang vlogger na nga pinatulan daw nito eh. Ba't ka umiiyak? 'Di ba? Ba't di mo man lang naisip yata o silipin man lang yata yung mga vlogger nyo, 'di ba? Kung gaano kabalasubas, kung gaano gumawa ng fake news. May nagawa ba kayong pagkundi na? 'Di ba wala? Tapos pag kayo na yung halimbawang nakakante, tapos meron ng pananakot, 'di ba? Meron ng pagkakaso. Wow, ang galing ah. Mga anak ng Diyos lang pala tong mga 'to eh. So bago natin siya laktawan, so maliwanag mga kaiksena, sa puntong ito, gamit niya ang 18 cowboy. Ang kawawang cowboy para i-push na imbestigahan daw ng Blue Ribbon. Pero hindi siya makamove on kasi dapat siya daw ang Blue Ribbon chairman. Bakit? Binawi daw kasi sa kanya, kinuha daw. Isang tanong, isang sagot, mga kaiksena. Okay? Kung kayo ang tatanungin, bago nyo imbestigahan itong 18 cowboy, kunyari kayo dyan, kayo lahat dyan, kunyari kayo, imagine nyo lang, kayo yung Blue Ribbon Chairman Committee. Iimbestigahan mo ba kagad sa Senado o magkakaroon ka muna ng background checking investigation at credibility check dyan sa mga yan bago mo dalhin sa Senado? Pili kayo ng sagot at lilipat na tayo sa susunod. I-comment nyo na dyan. Doon sa mga hindi pa nakakapag-like, huwag kalimutan mag-like mga mare, mga pare. Dahil, tawag dito, walang bayad ang pagla-like. Kaya kung sa inyo, mag-like na kayo. Aray ko. Ayan. Sige na, mag-like na. Walang bayad dyan. Okay. So, ngayon mga kaiksena, pasadahan natin ng kapiraso. Yan. Credibility check muna, of course. Yan, yung mga sumasagot. Sagot kayo kay mahiya, ha? Ngayon, puntahan natin si Inday Sara Lustay. Bakit meron yan direct? Wait lang, kumalma ka lang. Ito pa nga, ayusin ko pa eh. Kasi, yan. Ayusin natin mga kaiksena. Wait lang. Ayusin natin to. Yan. May papakita lamang ako sa inyo. Yan. Okay. Tapos, ito. Yan. Kumakalat mga kaiksena sa social media
ang post na ito. Nirepost ko siya mga ka-eksena kasi gusto ko malaman, totoo ba to? Mamaya si Kati Bayad, mamaya pag-uusapan natin pagtapos nito. So, ayon, kilala nyo siguro si Attorney Palsis, ano? Sa kanyang post to kita ko Ayon sa kanyang Tweety Bird reports, so meron siyang Tweety Birds. Noong isang araw, pagkatapos o na makalawang araw, pagkatapos magdrama ni Sara Lustay, Pusit, Shiminet like Duterte. Pagkatapos mag-iyak-iyak na kesyo sana daw, mayor na lang daw siya, ganun, may paawa effect pa yung loko-loko. Ayon sa Tweety Bird reports, nung kay Attorney Jesus Palsis, Inday Lustay, aka Sara Duterte, was spotted in Bangkok yesterday, Thursday. Isipin nyo mga ka-eksena, ipagpalagay natin na talagang legit, kasi hindi ko naman talaga, isinare ko lang ito at tinatanong ko, totoo kaya tong post ni Palsis? Sinare ko ngayon. Ngayon, 'di ba? Nagpunta ng Bangkok. Ano pinunta mo diyan? Tanginumin mo, Sara. Trabaho? Talaga? Punta ka Bangkok, trabaho? Ano bilhin mo, bangko? Aray ko. Ano daw? May sinusundan daw yan BBM vlogger. Sino? Sino, si Pebbles? Baka ang gagawin kay Pebbles? Charot, joke lang. So, ito palang mga ka-eksena, kahit na work day, Thursday yun mga ka-eksena, work day, Thursday, and tomorrow for the most Filipino. Tweety Bird say, she was spotted near a major mall in Bangkok and was touring or shopping in the area. Antaray naman. Antaray naman ni Sara. Grabe. Ginagawa niya lang talipapa ang Bangkok, Thailand. From Pilipinas, parang sumakay lang ng tricycle. Doon tayo sa kabilang kanto. Wow. Gravity. Tapos, diretso na po yan sa Hague. Yan mga ka-eksena, yung nagtatrabaho. Yan yung plus pa ang rating. Inumin nyo naman talaga. Bobo nyo para maniwala dyan. Diba? Naku naman. Sara, maawa ka naman sa bansa. Sasabihin mo pa, patawad. Ihingi mo ng tawad yung sarili mo. Kita mo, para kang ulikba dyan. Diba? Para kang tinga dyan, hindi ka napapansin, di ba? Aray ko. Tagumpay daw ang drama rest day naman. Diyos ko po, nakakaloka talaga, Di ba? Yan, Ano daw? Nagpamasahe lang direct. Wala niya. Ako na lang sana nagmasahe with feelings pa. Anong klaseng feelings? Pagkamuhi. Siyang galong ko lang dyan. Masahe gusto mo, Totoo daw, nasa Bangkok si BP, sabi ng puting kabayo ni Alfred de Guzman. May sinusundang BBM vloggers. Ay, ganun. So, legit talaga na nasa Hong Kong ang bakla. Grabe, Inumin mo, Sara, talaga, hindot ka, Hindi mo talaga naiisip to. Siyempre, bit-bit yan, mga ka-eksena, mga security na naman yan. Sana naman kakain yan. Ano yan? May dalang baon? Siyempre, kakain yan, di ba? Siyempre, mag-i-stay yan. Saan mag-i-stay yan? Sa apartment? Siyempre, sa hotel yan. Siyempre, damay security, damay mga PA, damay yung mga assistant niyan. Nagpunta dyan, gamit ang pamasahe na naman, mula sa taong bayan. Hayop talaga, Di ba? Sino nagbabayad sa kanya dyan? Andun nga direct, Filipina online seller, may pick sila.
Wow. Palakpakan natin ang ng inang yan. Yes, ang galing. 'Di ba? Oh. So ngayon mga ka-eksena, kayo mga DDS dyan, alam ko nakatakip tenga nyo, tsaka nakasarado ang mata ninyo. 'Di ba? Ang saya-saya, no? Nagtatrabaho yan. Oras ng trabaho. Kung si Pangulong Bongbong gumawa niya, mga ka-eksena, sigurado ako, ang daming vlog ngayon dyan. Ang daming mga kung ano nung pinagsasabi. 'Di ba? Pero sila, wala silang kahit anong reklamo pag si Sara ang gumagawa. Utang ina ninyo. Utang ina ninyong lahat. Ito nyo? Aray ko. Di budol talaga. Kasi kung ako yan, mga ka-eksena, hindi ko magagawa yan. Punta ako ng ibang bansa, yung meron talagang akong pupunta, may gagawin akong halimbawa, may kakausapin na para sa trabaho, 'di ba? Yung mga ganun. Pero pupunta ka lang diyan, kita mo nagtuturing pa ang walang iya, nagsa-shopping pa ang walang iya. Tapos sasabihin wala silang pera kasi impeachment na niya sa Lunes sa Justice Committee kaya umalis. Oo nga pala, oo. Nakalimutan ko sabihin sa inyo, March 2, umpisa na ng sa Justice Committee. Salamat Maylin. So, kitang-kita nyo naman mga ka-eksena, lumipad na naman ang walang ya. 'Di ba? Ang kapal ng muka. Sabihin nyo sa akin, pakita nyo sa akin yung gastos nyo dyan. Siyempre, hindi papayag yan si Sara, kuripot daw yan eh. Oo, kuripot daw yan pagka yung pero pagdating sa mga vlogger, galante daw eh. Aray ko. So, kayo mga ka-eksena ang tag dito, i-analyze nyo ba? Sa tingin nyo, pera ni Sara ginamit dyan? Pera ni Sara ang personal? Siguro pamasahin niya sarili niya, personal. Yung mga sabit niya, 'di ba? Bilang Vice President, kailangan niya ng security, 'di ba? Direct paki-content naman yung planong magtayo ng Roman Catholic Church sa Kalayaan, please. Daming kulto against. Bakit ayaw nila? Ayaw nilang magtayo. Kung ako tatanungin, anong problema kung magtayo sila ng simbahan doon? 'Di ba? Kala ko ba respeto ng mga Saka natin pag-usapan 'yan. Tingin tayo mga ka-eksena ng mga komento. Titingnan natin. Ay, ba't na-share? Tingnan natin yung mga comments. Ang daming comments Yan. Dito. Ay, wala. Hindi pala kita. Tingnan natin yung ibang comment ha. Saan na ba yun? Wait lang. Babasa tayo. Sigurado may mga didilis dyan. Galit na naman yung mga didilis dyan. Doon lang sa post ko, na isa, galit na galit eh. Ang daming mga umiiyak dito, mga ka-eksena. Sa page ko. Basahin natin. Yan. Ito. Yan. Ito. Yan. World Tour. Live in Bangkok. Yan. Wala naman daw po siyang gagawin sa Pinas Direct. Aray ko. Ito. May nag-comment. Ha. Nakakatawa talaga ang mga kakamping. Bakit? Ano meron doon? Sabi naman nung sumagot, kayo rin naman nakakatawa. Kala mo naman matino kayo. Gaaway na. Mas nakakadiri at nakakadiri yung pagiging DDS. Mga bobo. Di baling masabihang nakakatawa. Wag lang bobo at tanga. Didisit kayo ba yan? Ito pa. Hanap tayo ng comment ng ng DDS dito. Hanap tayo Sigurado meron dyan. Ayan. Kita-kits sa 2028. Ito pa. Mag-ingat ka po, BP. Galitin mo pa sila hanggang mag-purple. Sino to? Ano to? Diyos ko. Alak. Aray ko. Diyos ko, grabe talaga utak ng mga DDS, no? Hindi nila nakikita yung ginagawa ni Sara
na pagpunta ng ibang bansa, tinatarantado na sila bilang mga didilis na mga supporter. 'Di ba? Galit na galit sila kay supera ng bayan, ninanakaw sa korupsyon. Itong ginagawa ni Sara, hindi kinagagalit. O, tingnan yan. ano ba? Hanap tayo ng mga DD shit. Tingnan natin yung kanilang mga sagot o kanilang mga Ito lang tag dito. Hanap. Ayun. Wala nang makapipigil. BP Sara kami for President, Republic of the Philippines. Philippines, China. Bobo. Ano pa tayo? Ng mga nasaan mga DDEs dito? Magsilabas kayo. Yan. O yan lang. Ano yan? Yan na yun? Diyos ko naman. Ito. May nasuhulan na bang mga kongresista para pumirma? Shh, huwag kang maingay. Ito lang ang paraan para makalusot ako. Si Sarah at si Becky. Wait lang. Ito, may DD shit. Hindi niya talaga maintindihan mga kaiksena, Ito. Sabi nito, tanga nang nag-post. Ang uniform ng estudyante blue. Bakit sa tingin mo sa buong Thailand, isa lang ang eskwelahan? Aray ko. Kakahiya, OFW at Shanghai, China. Kaya. Aray ko. Sino taga Bangkok, Thailand? Hanap nga kayo dyan sa lugar nyo ng estudyante. Sigurado ko sa inyo na mayroong estudyanteng uniform na blue. Iniisip niya siguro sa Pilipinas to. Uy, ate. Uy, Tintin, sana nag-check ka muna. 'Di ba? Bakit? Hindi ba? Sabi Ito pa. Sabi nung Kakao Miranda. Yan. Sabi niya, double time mga tae. Back to you. Kayo nga yung nagdo-double time Tawag dito. Sabi nito isa pa, bakit si Inday lang? Ang alin? Sinisita? Kabayo ba kayo? Haha, nakatapaho yata kayo. Trilyon-trilyon nawawala. Huwag kayong halata. Lo. Wala nga kayong ebidensya. Yung kay Sara, lantaran na yung ebidensya. Kami pa yung may tapahoho. Bobo din Ano pa tayong DD shit? Ayan. Sabi nitong dito DDS ito. Partida, nasa bakasyon pa pero nangunguna sa survey. Kawawa naman yung panay trabaho daw. Pero negative 3. DDS pala. Anong sabi? Kita nyo? Bobo, di ba? Partida, nasa bakasyon pa. Ganyan maging DD shit talaga. Sinagot niya yung sarili niya rito. Tanga-tanga din. Ano pa? Ayan daming mga ganito. Gigil na naman mga loyalista. Natatawa nga kami. Ayan. Wow, super enjoy niya pagiging BP. Ano pa? Ang galing ng pagkaka-edit. Walang McDonald, MC, palsis na lang yung decoration. Wala bang McDonald's sa Thailand? Oy, Attorney Palsis, fake news ka daw. Wala daw McDonald's sa Thailand. Sino taga Thailand dyan? Kapitbahay namin nandoon sa Thailand, teacher. Wait lang, may tatanungin ako. Meron bang McDonald's sa Thailand? Paki-correct nga. Baka naman nagkakamali lang si Attorney Palsis dito. Huwag niyo masyadong inaano si Sara. Sinong taga Thailand? Baka meron dyan makakapagsabi kung may McDo o wala sa Thailand. Ano ba? Ano to? Diyos ko day, announcement po ganito, mura lang sila hindi ko maintindihan. Ano to? Hanap tayo. Tingnan mo, Sara Duterte pa rin solid. Bobo talaga. Ano to?
Lol, tawa ka pa. Ang daming troll talaga ng mga, ang daming troll ng mga didilis, no? Wait lang. Ano ba? Oo, ang gamit kong GeForce RTX. Bakit? Bakit, Mike Nathaniel? May McDo sa Thailand direct. Di tanga-tanga talaga. Yan. So, nakita nyo mga kaiksena. Saka na dyan. Dito na tayo sa fake news niya. Okay? Puntahan natin yung fake news niya. Alam nyo na, ano pa nga ako dito eh. Na ano pa ako ni Facebook eh. Na warningan ako ni Facebook. Loko-loko din eh. Bakit direct? Kasi tawag dito. Ito. Yan. Papakita ko sa inyo. Di ba sinare ko sa Facebook yung pamimake news nito? Alam mo, Kati Binag, huwag mo kaming paandaran ng West Philippines mong hindot ka, Pocahontas. Di ba? Ang tanong, dito sa ginawa mong kagagahan dito, di ba? Basta DDS mga kaiksena, automatic, fake news. Mga tagagawa, taga-edit, lahat ng pwedeng gawing katarantaduhan, DDS yan. Wait lang, palakihan ko nga para makita nyo. So, ito. Yan. Pakita ko Shinare ko kasi, may naman. Shinare ko yung, tawag dito. Yung pinost ni Kati Binag na original. May naka-screenshot kasi. Okay? Nakita ni Facebook. Akala niya nagpapakalat ako ng fake news dito. Sa post na yun. Tinake down ni Facebook. Sabi ko kay Facebook, ikaw naman, di ka naman marunong magbasa. Facebook, kita mo namang binibigyan ko nga ng awareness yung mga tao. Tsaka sinasabi ko na ito yung babaeng nagpe-fake news eh. Yan Yan. Tinanggal ni Facebook. Pero tignan natin. Ito pala. Na-fact check. Na-fact check. Sinare ko lang yung post mismo ni Binag. Pero okay lang. Dito na tayo. So, ito yun. Alam nyo na yun. Trending na trending. Isipin mo mga ka-eksena, para bigyan ng oras, panahon talaga, ni Kati Binag mag-post at ilagay yung fake news na ginawa niya na ito. Aray ko. Ayan, hindi kasya. Ay, sorry. Hindi kasya. Wait lang, lakayan ko. Ayan. Ayan. From original, nakakainis. Ayan. From original to pamimake news ni Kati Binag. Ayan. Okay? Ayan. So, as you can see, mga ka-eksena, ang galing, no? Tapos, maniniwala kayo dun sa pinapakalat na video scandal na naman na meron si Pangulong Bongbong Marcos, tapos si FL daw na natakil na natin. Isipin nyo, nagkabag bigla, kita nyo yung bag ni Manang dito, kita nyo yung mga suot-suot, diba? Sabi pa ni dito ni Kati Binag, akala ko ba mahirap ang mga biktima ng EJK Kuno? Nakakarimarim talaga tong Pocahontas na to. Naalala nyo yung nagdadrama si Kati Binag tungkol sa hindi nila choice na maging addict, hindi nila choice na maging ganito. Yung mga sinasabi siyang ganito, yung mga biktima, yung nabiktima ng mga addict, choice ba nilang mabiktima ng mga ganito? Gumaganon pa si Pocahontas. Kapal ng muka. Dami pera, mayayaman, ipotentic, but nasa Europe. So bawal magdala ng fake doon. Doon pa lang, tanga-tanga mo na kaagad, Kati Binag eh. Diba? Siya na may sabi mga ka-eksena, bawal magdala ng fake doon. Muka at katawan lang pwede. Paano pag nagpunta ka doon, Kati Binag? Mukha at katawan lang pwede. Kaso nakailang salamat, Dok ka ba? Legit ba yan? Yan na ba talaga yung original mo? Di naman eh. Handbag identification and pricing. Left woman scarf Louis Vuitton and Speedy 25 in monogram canvas.
1,620 at 1,940. Grabe, no? Tapos, ang malupit pa dito, mga kaiksena, sa ka-fake news yan itong ni Pocahontas, etong nasa gitna, mga kaiksena, yung mga pamilya ng biktima. Ginagawan ngayon nila ng eksena na paano daw nakapunta ng dahig. Mga tanga talaga itong mga DDS eh. Malamang, di ba? Lumipad siguro, baka. May pakpak sila eh. Direct ibig sabihin sino nag-ano. Kumbaga, sinasabi nila nakasuot ng may coat, nakasuot ng pang-winter. Kumbaga parang ready daw sila. Tanga ba kayo? Pupunta ba yung mga pamilya ng biktima dyan sa napagkalamig-lamig na lugar tapos magdadala lang ng duster? Diba? Kasi kung ewan ko kung nakita nyo na yun mga kaiksena, kumakalat sa social media kasi yung post nila ng mga biktima, yung mga nandyan, hinahalungkat nila yung itsura at mga suot nung nasa Pilipinas at suot sa dahig. Ang tanga! Ang tanga talaga nung mga DDS, pinaghahambing yung Pinas sa dahig. Alangan naman nasa Pilipinas ka, magsuot ka ng coat, magsuot ka ng jacket, magsuot ka ng balabal, magsuot ka ng bonnet. Nasa Pinas ka, tanga nyo. Bakit nakaganon sa dahig? Natural, malamig, gaga. Diba? Anong gagawin dyan? Halimbawa ako, sabihan mo ako, direct, may may gagawin kayong, mag-witness kayo sa pagdinig ng ICC sa dahig next month. Anong gagawin ko? Anong bibiling ko? Puro sando? Direk, tinan mo yung mga suot, mga kapal na coat eh. Bakit? Wala sa ukay-ukay niyan? Aray ko. Ako nga, bago mo ng Korea eh. Yung mga dala-dala kong pang winter jacket, galing lang sa ukay-ukay sa crossing eh. Ang tatanga talaga ng mga DDS, diba? Sobra. Ang tatanga. Pati ba naman yung itsura ngayon sa dahig at itsura na nasa Pilipinas, halata daw, pinaghandaan. Natural. Diyos ko naman. Tanga mo naman. Ano kaya, papuntahin kaya natin isang mga DDS dyan na supporters ng mga Duterte, tapos papuntahin mo ng dahig, wala siyang dadaling kahit ano, wag mong paghandain. Tapos palakarin mo dun sa Duterte Street, patayuin niya yung karton. Diba? May social workers sa Europe, they provide clothes sa mga asylum homeless. Eto pa, sa Pilipinas, may mga nung 2017 pa lang, may mga tumutulong sa kanila. 'Di ba? At sigurado, alam nila na pagka natuloy yung kay Digong, possible, dahil sila yung witness at sila yung pamilya, hindi nga lahat nakapunta eh. Kasi wala nga silang pera. Ilan lang ang nakapunta doon. 'Di ba? So, may mga human rights organization group, may mga ganitong grupo, mayroon pa sa simbahan. So, yung mga yan na sumusuporta sa biktima ng mga nadali ni Digong, ay gumawa ng fundraising. Siyempre, makakakuha ng donation, makakakuha ng pondo para magamit nila papunta doon at magamit din nilang allowance, magamit din nilang pocket money. 'Di ba? Wala nga yung mga yan, may hirap nga yan eh. Nagtataka sila bakit daw nakapunta ng dahig. Mga loko-loko talaga. Paano daw nakapunta? Hindi, pumuslit lang sila sa eroplano, doon sila sumakay sa ilalim. Paka-ewan talaga ng mga DDS eh. So, balik tayo dito sa fake news si Kati Binag. So, nung araw na nag-fake news yan, nakita ko, hinahanap ko yung post niya. Wala kaagad. Tinanggal siguro na fact check na siguro. Ngayon, wala man lang siyang kahit anong sagot. Nung that day, wala. Tahimik lang si Kati Binag. Kung ano-ano lang yung pinagpo-post. Alam nyo, kung ako DDS supporter, titigilan ko na yan eh. Kasi tingnan mo nga itong hindot na, bakit pakihinaan yung TV? Tawag dito. Ito. Saan ba yun? Wait lang.
punta tayo dito. Ito, sa balita. Yan. Yan. Ay, mali. Mali. Yan. Yan mismong ano na to mismong yung kumuha ng picture at video. Yan na. Yan. Tuloy natin. Photo. Katibinag. Angela, samantalahin ko na rin yung Ayun, ba yung nangyari dyan? Katibinag, galingan mo Yan. taon para itanong sa iyo ito dahil may photo na kumakalat ng tatlong mga kamag-anak ng mga biktima ng drug war na may mga daladalang mamahaling mga bag. I understand na ito ay kuha mo. Can you please clarify kung anong kwento nito? Oo. Yes, Julius, for context, yan yung araw na yan ay yung nagkaroon ng press con that was the day before the confirmation of charges, the first day of confirmation of charges of former president. Yan yung grupo na Panagutin, Duterte Panagutin Network, nagkaroon sila ng press con na yan. So sa press con na yan, dumalo ang iba't ibang mga human rights advocates, and of course sila Attorney Cristina Conti, sila Attorney Nelly Cormenares, at saka itong dalawa dito, yung tatlo na yan yung sa mga kaanak ng biktima ng EJK. Yung bandang left side, yung hindi nakaitim, siya yung co-convener ng Rise Up. So yung dalawang nakaitim, yan yung kaanak ng biktima ng drug war. So I approached them, nagpakilala ako, at hiniling ko kung pwede silang ma-interview. That was the before the press con. Pero sabi nga sa akin nila Attorney Cristina Conti ay pagkatapos na lang ng press con. So sabi ko, sige, kunin ko na lang po yung pangalan po ninyo at saka pipicturean ko sila. I was the one who told them to stand up para merong clearer angle. Pero for that particular time, Julius, wala akong nakita na mga mamahaling bag. At wala din naman silang bag nung pinicturean ko sila. And for the entire duration na nasa loob kami ng room na yan, wala akong nakitang luxury bag. And if you can scrutinize the photo ng fake news, doon sa naka-long sleeves na younger na babae sa right side, yung kamay niya na may bag, may mga singsing siya. But pag titignan mo yung press con mismo, habang nagsasalita siya, nakikita yung kamay niya, wala naman siyang mga singsing. So talagang alam natin na fake news yung litrato na yan. Yan. Maraming salamat sa paglilinaw, Angela Lagunsad Castro. Paano na po kahontas? So, bukilya ka na naman. Bago ko na naman magaganto, Katibinag, yung USB, ilabas mo na. Utang na loob, parang awa mo na. Nakakahiya ka. Di ka nahihiya sa sarili mo. Fake news na nga yung itsura. Aray ko. Fake news ka na nga Diyos ko, lalo mo pang pinapakita. Pati yung pagkatao mo, kakahiya. Diba? So, anyway, mga kaiksena, at pansamantala muna tayong magpapaalam dahil meron pa tayong kailangang gawing obligasyon sa ating buhay. Malamang baka may naka-live na tayong mga mga ibang mga kasamang vloggers dyan, pro BBM, pro government, ayan, maaari nyo na silang panoorin. Pero bago kayo malis, mag-like kayo. Kaya maraming salamat sa inyo lahat, mga kaiksena. At syempre, try natin makapag-live. Hindi ako mangangako, pero I will try. So, maraming salamat sa inyo at sa lahat ng ating live viewers at yung mga magre-replay. Salamat po. At sa mga bagong subscribers, thank you so much. At syempre, sa ating moderators, ex-senadora at kabugeras, maraming salamat po. Ito po ang lingkod na nag-iisang direktor ng buhay ninyo, Direk Freddy Valera. At dahil dyan, ipapakita ko ng muli sa inyo ang nag-iisang Vice President na gala ng gala. Aray ko. At tatawagin nating busy ang busy. So, kita-kits tayo, mga kaiksena, and I love you, baby. Yeah. Mic check. Kwento to ng kapangyarihan na naligaw. Utang ina ninyo. Utang ina ninyong lahat.
Tapos sa gabi, swipe dito, swipe doon. Walang resibo, okay. Habang bayan naghihintay ng aksyon. Siya may pa-interview, may pa-global na eksena. Suit na plantado, salitay is crypto. Pera output, wala, presko lang ang meron. Hindi pawis ang puhunan, kundi exposure. Mas kilala sa camera kaysa sa serbisyo. Bise sa biyahe, hindi sa opisina. Trabaho na pag-iwanan sa pila ng visa. Habang oras ng bayan, unti-unting nauubos. Kaya naglilibot, ibang bansa na naman ang focus. Deadline lumilipad, parang eroplano. Attendance niya, laging out of the country status. Mangiting malamig, kalkulado ang galaw. Parang chess, pero ang tinatamaan taong bayan. Empathy siya zero, pero PR mataas. Umiiyak ang masa, sagot niya soundbite lang. Kung konsensya'y timbang, kulang sa kilo. Kapangyarihan sa kamay ng taong walang hilo. Sa tama at mali, pareho lang ang tunod. Basta spotlight andyan, tuloy ang ikot. Hindi lahat ng nakikita ay may puso. Hindi lahat ng babae leader, minsan uso. Bise sa biyahe, hindi sa opisina. Mas madalas sa abroad kaysa sa problema. Sa krisis ng bayan, tahimik ang linya. Pero sa international mic, siya ang bida. Biyahe, hindi sa opisina. Mas madalas sa abroad kaysa sa problema. Sa krisis ng bayan, tahimik ang linya. Pero sa international mic, siya ang bida. Hindi to tungkol sa pangalan o mukha. Kwento to ng upo ang ginawang entablado. Kapangyarihang walang konsensya. Trabahong pinalitan ng eksena. Bise sa biyahe, tandaan ang leksyon. Ang posisyon, hindi passport sa ambisyon. Kung serbisyo'y tinamad at bayan ng lugi. Sa huli ang masa ang mag-judge na parang jury. Yeah, ang leader, hindi gala ng gala. Magtrabaho ka.